Pirmahan mo na tong letseng papeles na to bago ko pa makalimutang asawa kita. Huwag mo akong madaan sa pagod-pagoran mo, Revan, dahil alam nating dalawa na wala kang silbi kung hindi mo kayang ituloy ang sanla ng bahay na yan. Ang boses ni Lucas ay parang matalas na talim na humiwa sa katahimikan ng Neonatal Intensive Care Unit. Sa gitna ng paligid na amoy antiseptiko at puno ng mahihinang tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay, ang galit ng kanyang asawa ay tila isang maruming mantsa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Revan. Pagod ang kanyang mga mata. May malalim na itim sa ilalim nito dahil sa sunod-sunod na double shift sa ospital. Sa kanyang mga bisig, maingat niyang karga ang isang sanggol na wala pang 7 buwan ng isilang. Napakaliit nito, napakarupok, at tila isang maling galaw lamang ay mababali ang mga buto. Habang dinuduraan siya ng masasakit na salita ni Lucas, ang tanging iniisip ni Revan ay ang protektahan ang pandinig ng bata. Maingat niyang itinakip ang kanyang palad sa maliit na tenga ng sanggol. Pilit na ibinibigay ang katahimikang ipinagkakait sa kanya ng sariling asawa. Lucas, nasa ospital tayo. Maraming bata ang nagpapahinga rito. Maaari ba tayong mag-usap ng maayos sa labas? Mahina ang boses ni Revan, halos pabulong, ngunit puno ng pakiusap. Ang kanyang kamay na humahawak sa dokumento ay nangangatog. Alam niyang ang bahay na hinihingi ni Lucas ay ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ina. Ang tanging pundasyon ng kanyang pagkatao na hindi pa nagigiba ng malupit na mundong kinalakihan niya. Isang nakakabininging tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umaling-aungaw sa silid. Hindi ito onomatopoeia, kundi ang malupit na realidad ng isang sampal na nagpalingon sa ulo ni Revan sa isang tabi. Ang hapdi ay hindi lamang nanatili sa balat. Bumaon ito hanggang sa kanyang pagkatao. Sa sobrang lakas ng puwersa, bahagyang nawalan ng balanse si Revan, ngunit sa kabila ng pagkahilo, ang una niyang ginawa ay higpitan ang yakap sa sanggol upang hindi ito mahulog. Wala akong pakialam sa mga batang yan. Ang kailangan ko ay ang pirma mo. Akala mo ba ay pinakasalan kita dahil mahal kita? Pinakasalan kita dahil akala ko ay may mapapala ako sa isang ulilang gaya mo na ambisyon lang ang puhunan sa buhay. Huwag kang magmagaling, Revan. Kung wala ako, malamang ay namumulot ka pa rin ng tira-tirang pagkain sa kalsada. Ang mga salita ni Lucas ay tila mga laso na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng puso ni Revan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog. Naramdaman niya ang init ng luha na nagtatangkang kumawala, ngunit pilit niya itong pinigil. Sa loob ng 7 taon, ang mga ganitong eksena ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na panalangin. Panalangin sana ay matapos na ang lahat. Tumalikod si Lucas nang walang bahid ng pagsisisi. Iniwan si Revan na nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig at tila isang anino ng kanyang dating sarili. Sa labas ng malaking bintana ng NICU, nakita ni Revan ang paglabas ni Lucas sa main lobby ng ospital. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pagdurusa. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ni Lucas. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, punong-puno ng alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Nakita ni Revan kung paano nagbago ang anyo ni Lucas. Mula sa pagiging halimaw ay naging isang maamong tupa. Niyakap ni Lucas ang babae sa harap ng maraming tao, isang halik na puno ng pagnanasa na hinding-hindi niya kailanman ibinigay kay Revan. Ang dokumentong ipinipilit niyang papirmahan ay hindi para sa kanilang kinabukasan, kundi para sa luho ng babaeng ito. Ang paningin ni Revan ay nagsimulang lumabo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanyang paligid. Ang mga pamilyar na kagamitan sa ospital, ang mga puting dingding na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan.
Ngayon ay tila mga pader ng isang kabaong na dahan-dahang nagsasara. Napatingin si Revan sa maliit na sanggol na muling nakatulog sa kanyang mga bisig. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na sumasalamin sa kanyang buong buhay. Hanggang kailan mo kayang maging kanlungan ng iba? Kung ikaw mismo ay wala nang matuluyan? Sa gitna ng hapdi ng kanyang pisngi at pagkadurog ng kanyang puso, naramdaman ni Revan ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang lamig na hindi nanggagaling sa aircon ng ospital, kundi sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Sino nga ba talaga siya sa likod ng uniforming ito? At hanggang kailan mananatiling tahimik ang aninong matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa malayo? Anong nangyari sa mukha mo? Ang lampa-lampa mo talaga, Revan. Konting kilos mo lang, tila kababasaging kristal na walang silbi. Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasing talim ng mga bubog na nakakalat sa sahig ng kanilang marangyang sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silyang gawa sa inukit na nara, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatitig sa namamagang pisngi ni Revan. Walang bahid ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sa halip, isang ngisi ng pangungutya ang nakapaskil sa kanyang mga labi na sadyang kinulaya ng matingkad na pula. Dahan-dahang inilapag ni Revan ang kanyang bag sa gilid. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Pagod na ang kanyang katawan mula sa ospital, ngunit ang pagod na nararamdaman niya sa loob ng bahay na ito ay higit na nakakamatay. Ang bahay na dapat sana ay kanlungan niya ay naging isang malamig na bilangguan kung saan ang bawat pader ay tila humihigop ng kanyang hininga. Nadulas po ako sa ospital, ma. Pagsisinungaling ni Revan, isang gasgas na palusot na kapwa nila alam na hindi totoo. Iniwas niya ang kanyang tingin at naglakad patungo sa kusina, ngunit hinarang siya ng matanda sa pamamagitan ng isang utos na tila latigo. Huwag mo akong talikuran kapag kinakausap kita. Magbihis ka at maghanda ng hapunan. Darating si Lucas kasama ang isang mahalagang bisita. At siguraduhin mong hindi mo ipapakita ang ganyang mukha na parang biniyayaan ng lahat ng kamalasan sa mundo. Ayokong mapahiya ang anak ko sa harap ng espesyal na panauhin niya. Napatigil si Revan. Alam niya kung sino ang panauhing iyon. Ang babaeng nakita niya sa ospital, ang babaeng niyakap ni Lucas sa harap ng maraming tao habang siya ay iniwanang duguan ng dangal. Ang sakit na naramdaman niya sa NICU kanina ay tila dinagdagan ng lason. Ang sarili niyang asawa ay magdadala ng ibang babae sa loob ng kanilang bahay at siya, ang legal na asawa, ang magsisilbi sa kanila. Habang nagluluto sa kusina, ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang mabigat na tunog na bumabaon sa kanyang bungo. Inilagay ni Revan ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang dibdib. Pinapakiramdaman ng mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na sanay sa pagliligtas ng buhay ng mga sanggol. Ngunit ngayon ay nanginginig sa paghihiwa ng mga sangkap para sa mga taong pilit na pumapatay sa kanyang kaluluwa. Revan, nasaan na ang inumin namin? Ang sigaw ni Lucas mula sa dining room ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Revan sa silid na may dalang tray. Doon, nakita niya si Lucas na nakaupo sa tabi ng babaeng nakita niya kanina. Si Sheila. Ang babae ay tila isang reyna na nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Habang si Doña Esmeralda ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanila na tila ba si Sheila ang tunay na bahagi ng pamilya. Narito na po. Mahinang sabi ni Revan habang inilalapag ang mga baso. Dahan-dahan naman, baka mabahiran mo ng dumi ang damit ni Sheila. Wika ni Lucas nang walang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. By the way, Revan, Sheila will be staying here for a few days. Malapit lang ang opisina niya rito, kaya dito ko na siya pinatuloy. At huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sheila habang nakatingin kay Revan. Pasensya ka na, ha?
Masyado lang talagang maalaga si Lucas sa akin. Sabi niya kasi, para ka naman daw katulong dito, kaya hindi ako dapat mahiya. Hindi nakaimik si Revan. Ang bawat salita ay tila isang saksak na paulit-ulit na itinarak sa kanyang likuran. Nagpatuloy ang kanilang tawanan. Isang masayang musika ng kataksilan sa harap ng isang babaeng unti-unti nang nauubos. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit si Revan sa kusina, narinig niya ang mahinang bulungan sa kabilang panig ng pinto. Ang boses ni Doña Esmeralda at Lucas ay tila mga ahas na naglalaway sa dilim. Sigurado ka ba sa plano mo, Lucas? Baka gumawa ng gulo ang babaeng yan kapag nalaman niyang kukunin natin ang lahat. Tanong ng matanda. Huwag kang mag-alala, ma. Sagot ni Lucas na may kasamang malupit na tawa. Kaunting tiis na lang. Ipapadeklara natin siyang mentally unstable. Sa dami ng trabaho niya sa ospital at sa depresyong ipakikita natin sa publiko, madali nating makukuha ang pirma niya para sa guardianship. Pagkatapos noon, itatapon natin siya sa isang ospital para sa mga baliw kung saan wala nang makakarinig sa kanya. Ang lahat ng naiwang yaman ng mga magulang niya ay sa atin na. Nabitawan ni Revan ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng huling hibla ng kanyang pag-asa na napigtas. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Hindi lamang pala ang kanyang dangal at bahay ang gustong kunin ng mga ito, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan at katinuan. Sa dilim ng kusina, habang ang mga piraso ng baso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang mainit na luha ang pumatak sa pisngi ni Revan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsumamo. Ang hapdi ng sampal ni Lucas kanina ay tila naging isang apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang kalooban. Naramdaman ni Revan ang bigat ng isang bagay sa kanyang bulsa, ang gintong medalya na may tatak ng kubonhan. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang palad, habang ang boses ng kanyang mga kaaway ay patuloy na nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Isang boses sa loob ng kanyang isipan ang nagsimulang sumigaw. Isang boses na hindi na kayang patahimikin ng kahit anong sampal o banta. Mamatay na ang Revan na kilala nila. Ngunit ang katanungan ay, handa na ba sila sa muling pagsilang ng tunay na anak ng isang hari? Hindi ang mga bubog sa sahig ang tunay na nakakasugat sa akin, kundi ang katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan ko ay sila ring maghuhukay ng aking sariling libingan. Ito ang tanging naisip ni Revan habang dahan-dahang pinupulot ang mga piraso ng baso sa madilim na sulok ng kusina. Kahit na humiwa ang isang matalim na parte sa kanyang daliri, hindi na niya naramdaman ang sakit. Ano ba ang halaga ng isang maliit na sugat sa balat kumpara sa unti-unting pagkatay sa kanyang pagkatao? Ang dugo na pumatak sa malamig na tiles ay tila isang paalala na siya ay tao pa rin, kahit na tinatrato siya ng mga tao sa bahay na ito na mas mababa pa sa isang hayop. Sa gitna ng kanyang pagliligpit, narinig niya ang malakas na tawanan ni Lucas at Sheila mula sa sala. Ang tunog ng kanilang saya ay tila mga martilyo na bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi na siya makakatagal. Kailangan niyang hanapin ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Isang buhay na dati ay puno ng misteryo at takot. Ngunit ngayon ay tila ang tanging paraan upang siya ay makahinga. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Iniingatan ang bawat hakbang upang hindi makalikha ng anumang ingay. Pumasok siya sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid na dati ay punong-puno ng kanyang mga gamit, ngunit ngayon ay ginagawa na ring tambakan ng mga maleta ni Sheila. Sa ilalim ng isang lumang cabinet, pilit niyang inabot ang isang kahon na balot ng makapal na alikabok. Nang mahawakan niya ang kahon, tila isang kuryente ang dumaloy sa kanyang mga kamay. Ang kahoy nito ay malamig at may amoy ng nakaraan, amoy ng luma at tuyong bulaklak.
at ang pabango ng kanyang yumaong ina. Sa loob ng kahon, nakita niya ang mga lumang litrato, isang liham na hindi pa nabubuksan at ang gintong medalya na may tatak ng isang lobo at isang korona, ang simbolo ni Kubonhan. Naalala ni Revan ang huling gabi bago pumanaw ang kanyang ina. "Anak," mahinang sabi nito sa gitna ng paghingal, "huwag kang matatakot sa dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang iyong ama, hindi siya ang halimaw na iniisip ng marami. Siya ang aninong magliligtas sa iyo kapag ang mundo ay naging masyadong malupit." Noon, hindi naintindihan ni Revan ang mga salitang iyon. Mas pinili niyang mamuhay ng simple, maglingkod sa mga sanggol, at magmahal ng tapat. Ngunit ngayon, habang hinahaplos niya ang malamig na ginto, naramdaman niya ang isang kakaibang init na nagmumula rito. Ang bawat ukit sa medalya ay tila isang pangako ng proteksyon na matagal na niyang tinanggihan. "Revan, anong ginagawa mo dyan sa dilim?" Halos mapatalon si Revan nang bumukas ang pinto. Si Lucas ang nakatayo doon. May hawak na baso ng alak at may mapanuring tingin. Agad na itinago ni Revan ang medalya sa kanyang bulsa, ngunit huli na upang itago ang kahon. "Ano yan? May itinatago ka bang alahas?" Mabilis na lumapit si Lucas at marahas na hinablot ang kahon mula sa kanya. Nalatag sa sahig ang mga lumang gamit. "Basura lang pala. Akala ko naman ay may mapapakinabangan ako rito. Huwag mong sabihing nagdadrama ka na naman dahil sa nanay mong patay na." "Lucas, pakiusap. Gamit ko yan." Pakiusap ni Revan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Napilit niyang itinatago. Tiningnan siya ni Lucas mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri. "You look pathetic, Revan. Alam mo ba, napag-usapan na namin ni Mommy. You need professional help. Masyado ka nang nagiging delusional. Maybe a few months sa isang psychiatric facility will do you good. Para na rin sa kaligtasan mo at para hindi ka na makasagabal sa mga plano ko." Tumalikod si Lucas. Tinatapak-tapakan ang mga lumang litrato ng ina ni Revan habang lumalabas ng silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa ibabaw ng mga alaala ni Revan ay tila isang sampal na hindi natatapos. Nanatiling nakaluhod si Revan sa sahig, pinupulot ang mga nadumihang litrato. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang malakas na katok sa gate ng kanilang mansyon ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga kaibigan ni Lucas. Ito ay isang serye ng 3 mabibigat na tama sa bakal na tila isang hudyat. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Revan ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na nakatayo sa labas ng gate. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang pagkislap ng isang katulad na simbolo sa kwelyo nito. Lumabas si Lucas upang harapin ang estranghero. Dala ang kanyang karaniwang kayabangan. "Sino ka? Gabi na. Wala kaming kailangan," sigaw ni Lucas. Ang lalaki ay hindi kumibo ng matagal. Pagkatapos ay naglabas ng isang itim na sobre. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Attorney Valerius, representing the interest of the Great Shadow, I am here to deliver a message for the mistress of this house." Tumingin ang abogado sa bintana kung saan nakasilip si Revan. "Revan Coington, ang oras na ibinigay sa iyo upang mamuhay ng normal ay tapos na. Ang iyong ama ay hindi na makapaghihintay pa." Nanigas si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Ang sobrang hawak ng abogado ay may tatak na selyong pula. Isang selyo na tanging ang pinakamataas na antas ng underworld lamang ang gumagamit. Sa loob ng silid, hinawakan ng mahigpit ni Revan ang medalya sa kanyang bulsa. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na kapanatagan. Alam niya, mula sa gabing ito, wala ng Lucas, wala ng Esmeralda, at wala ng Yars na pwedeng api-apihin. Ang aninong matagal na niyang tinatakbuhan ay narito na upang bawiin siya. Ngunit ang katanungan ay, handa ba siyang maging
ang halimaw na kinatatakutan ng lahat upang mailigtas lamang ang kanyang sarili? Huwag mong isiping maililigtas ka ng kung sinong estranghero, Raven. Kahit ilang abogado pa ang dumating dito, sa akin ka pa rin uuwi at sa akin ka pa rin luluhod. Ang boses ni Lucas ay gumaralgal sa galit habang padabog niyang isinasara ang pinto ng mansyon matapos makaalis ang abogadong si Valerius. Ang kanyang muka ay namumula, hindi dahil sa kahihiyan-hihiyan, kundi dahil sa takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang kayabangan. Sa kanyang kamay, ang itim na sobre ay tila isang mainit na uling na hindi niya mabitawan. Sa kabilang dako ng sala, nakatayo si Revan na parang isang estatwa. Ang kanyang uniforme ng pagiging nurse ay may dumi pa ng dugo mula sa ospital. Isang marangal na dumi ng pagsasakripisyo para sa ibang tao. Ngunit sa paningin ni Lucas, ang dugong iyon ay tila isang mantsa lamang ng kanyang pagiging mababa. Ang kabalintunaan ay malinaw. Habang iniaalay ni Revan ang kanyang buhay upang magbigay ng kalinga sa mga sanggol, ang sarili niyang asawa ay abala sa pagpaplano kung paano siya tuluyang dudurugin. Sino ang lalaking yun, Revan? Sino ang Great Shadow na sinasabi niya? Mabilis na lumapit si Lucas at maras na hinawakan ang balikat ni Revan. Pilit siyang niyayanig. May itinatago ka bang pera? May kinalaman ba ito sa mga magulang mo? Sumagot ka. Naramdaman ni Revan ang matitigas na daliri ni Lucas na bumaon sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang pamilyar na pangangatog ng kanyang tuhod. Ang kanyang puso ay tila naging isang piraso ng yelo, malamig, matigas, at hindi na tinatablan ng apoy ng galit ni Luca. Wala akong alam, Lucas. Tulad mo, ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Mahinang sagot ni Revan, bagamat ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa medalya sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang pag-agos ng tubig sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Nagsisinungaling ka! Isang malakas na hampas sa lamesa ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog nito ay tila isang pagputok ng baril na nagpatalon sa natutulog na si Doña Esmeralda sa itaas. Hindi lalapit ang ganyang klaseng abogado sa isang yars na katulad mo kung wala kang halaga. Tell me, magkano ang makukuha natin sa kanila? Pera ba ito? Mana? Ang kasakiman sa mga mata ni Lucas ay tila isang lason na mas masahol pa sa kanyang baulok. Hindi na ito tungkol sa selos o sa kanilang pagsasama. Ito ay tungkol sa desperasyon ng isang lalaking malubog sa utang at handang ibenta ang kaluluwa ng kanyang asawa para sa isang sandaling ginhawa. Naramdaman ni Revan ang pagkawala ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang paligid ay tila nagsimulang umikot. Ang imahe ng NICU, ang amoy ng mga sanggol, at ang kanyang pangarap na magkaroon ng payapang buhay ay unti-unting lumalabo. Pinapalitan ng madilim na anino ni Kubanhan, ang amang itinago niya sa loob ng 3 dekada. Ang maskara ni Lucas ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang kunwari pagmamahal. Tanging ang halimaw na lamang ng pangangailangan ang natira. Huwag kang mag-alala, Lucas. Mapait na bulong ni Revan sa kanyang sarili habang nakatingin sa kawalan. Darating ang oras na malalaman mo ang lahat. At sa oras na yun, hihilingin mong sana ay nanatili na lang akong yars sa paningin mo. Naglakad si Lucas patungo sa kabinet ng alak. Ang tunog ng pagbuhos ng likido sa baso ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang nalalapit na pagkagunaw. Hindi na ako makakapaghintay, Revan. Bukas na bukas, pirmahan mo man o hindi ang mga papeles, dadalhin kita sa St. Jude's. Doon, tutulungan ka nilang makaalala. At kapag idineklara ka na nilang baliw, ang lahat ng aninong yan ay sa akin na mapupunta. Sa gitna ng tensyon, hindi napansin ni Lucas na ang medalya sa bulsa ni Revan ay nahulog sa sahig
Nang pilitin siyang alugin ng lalaki kanina, ang ginto ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, tila isang mata ng isang lobo na nagmamasid sa dilim. Nang yumuko si Revan upang kunin ito, mabilis siyang naunahan ni Lucas. Kinuha ng lalaki ang medalya at tiningnan ito ng maigi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang simbolo ng korona at ang lobo, isang simbolo na kilala sa buong mundo bilang tanda ng kamatayan at kapangyarihan. Ano ito? Saan mo nakuha ang simbolo ng pamilyang Bonhan? Ang boses ni Lucas ay nawalan ng lakas, napalitan ng isang matinding panginginig. Revan, ano ang kinalaman mo sa mga mamamatay taong yan? Ang katahimikan ni Revan ang naging pinakamalakas na sagot. Sa sandaling iyon, ang takot sa mukha ni Lucas ay naging sapat na kabayaran para sa lahat ng mga sampal na tinanggap ni Revan sa loob ng 7 taon. Ngunit ang tanong ay, hanggang saan kayang itaya ni Lucas ang kanyang buhay ngayong alam na niyang ang kanyang asawa ay hindi pala isang ulila, kundi anak ng isang dyablo? Ang gintong ito ang maglalabas sa atin sa hirap, Revan. At kung kailangang ibenta ko ang kaluluwa mo, para sa pirasong ito, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Ang boses ni Lucas ay punong-puno ng pananabik habang pinagmamasdan ang gintong medalya sa ilalim ng bumbilya. Para sa kanya, hindi ito simbolo ng kasaysayan o ng pamilya. Ito ay isang tiket palayo sa mga utang na sumasakal sa kanyang leeg. Habang hawak niya ang medalya, si Revan ay nakaluhod pa rin sa sahig. Pinupulot ang mga litrato ng kanyang ina na tinapakan ni Lucas. Ang bawat haplos ni Revan sa mga punit na larawan ay tila isang pagtatangkang pagdikitin ang kanyang sariling gumuhong mundo. Napakalaki ng kabalintunaan. Sa loob ng silid na yon, isang babae ang nagluluksa para sa kanyang mga alaala, habang ang lalaking nangako na mamahalin siya ay naglulubid na ng bagong kasinungalingan gamit ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang proteksyon. I don't care kung kanino to galing, Revan. This is mine now. Wika ni Lucas sabay bulsa sa medalya. Lumabas siya ng bahay sa kalagitnaan ng gabi, iniwan si Revan na balot ng katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Tumungo si Lucas sa isang abandonadong bodega sa dulo ng lungsod upang harapin ang mga lalaking pinagkakautangan niya ng milyon-milyon dahil sa sugal. Bit-bit niya ang yabang na tila ba ang ginto sa kanyang bulsa ay isang mahiwagang sandata. Ngunit bago pa man niya mailabas ang medalya, isang serye ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa paligid ng bodega. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa tuyong lupa ay tila isang babala na hindi napansin ni Lucas. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng plantsadong itim na Amerikana. Hindi sila ang mga karaniwang goonsons na kilala ni Lucas. Ang bawat kilos nila ay may disiplina at ang kanilang mga mata ay kasing lamig ng semento. Ang mga naniningil ng utang kay Lucas na dati ay ubod ng tapang ay biglang nangatog at dahan-dahang umatras sa dilim. Actually, that medal is worth more than your entire life, Mr. Coington. Isang boses ang nanggaling sa pinakalikod ng grupo. Hindi ito si Kubonhan, kundi isang tauhan na ang tanging utos ay magmasid. Sino kayo? Akin ito. Asawa ko ang may-ari nito. Sigaw ni Lucas, bagamat ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni na lamang sa gitna ng naglalakihang mga anino. Naramdaman ni Lucas ang isang mabigat na kamay sa kanyang balikat. Hindi ito isang suntok, kundi isang diin na tila ba ang buong bigat ng langit ay bumagsak sa kanya. Ang medalya ay kinuha mula sa kanyang bulsa nang hindi siya nakakapalag. Ang lahat ng kanyang plano, ang pagbabayad sa utang, ang pagpapatuloy ng kanyang marangyang buhay kasama si Sheila ay naglaho na parang usok. Layuan mo si Revan. Huwag mong hahayaang madapuan man lang siya ng kahit anong sakit. Dahil sa susunod na mangyari iyon, hindi lang ang gintong ito ang kukunin namin sa iyo.
Bulong ng lalaki bago sila dahan-dahang naglaho sa dilim, iniwan si Lucas na nakaupo sa lupa, nanginginig, at tila isang basang sisiw. Samantala, sa loob ng ospital, bumalik si Revan sa kanyang duty. Sa gitna ng gabi, habang ang buong gusali ay balot ng katahimikan, naglalakad siya sa pasilyo, dala ang isang mop at timba. Sa kabila ng pagiging nurse, naramdaman niyang kailangan niyang linisin ang bawat sulok ng nursery kung saan siya sinampal ni Lucas. Ang bawat pagkuskos niya sa sahig ay tila isang pagtatangkang burahin ang kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ito ay isang simpleng gawain, isang napakataong kilos ng isang babaeng nais lamang mabura ang mantsa ng kanyang pagdurusa. Ngunit habang naglilinis, napansin niya ang isang maliit na puting sobre na iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang amoy ng sobre ay pamilyar. Amoy ng mga lumang aklat at sandalwood, ang amoy ng opisina ng kanyang ama na huli niyang napuntahan noong siya ay bata pa. Binuksan ni Revan ang sobre at nakita ang isang susi at isang maliit na papel na may nakasulat. Hindi mo kailangang lumuhod sa harap ng mga taong hindi alam ang iyong halaga. Ang anino ay narito na upang magsilbing iyong tanglaw. Naramdaman ni Revan ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa pangalan ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na sa gitna ng malupit na bagyo ng kanyang buhay, may isang dambuhalang payong na dahan-dahang bumubukas upang protektahan siya. Ngunit hanggang kailan niya kayang tanggapin ang tulong mula sa isang kamay na nabahiran na ng dugo? Ang kaligtasan ba na inaalok sa kanya ay magdadala sa kanya sa kapayapaan o lalo lang siyang ilulubog sa isang mundong pilit niyang tinalikuran? Habang ang mga ilaw ng ospital ay kumukurap-kurap, isang matangkad na anino ang nananatiling nakatayo sa dulo ng pasilyo, naghihintay ng tamang sandali upang tuluyang magpakilala. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Ang iba ay sadyang lumalalim, tila isang bangin na walang hanggan na pilit mong tinatalon, ngunit hindi ka kailanman nakakarating sa kabilang panig. Ito ang tanging nararamdaman ni Revan habang nakatitig sa kawalan sa loob ng break room ng mga nurse. Ang maliliit na sapatos ng sanggol na hawak niya ay tila nagpabigat sa kanyang kalooban. Tila bumabalik ang kanyang diwa sa mga araw na ang ulan ay kasing pait ng kanyang mga luha noong huling beses niyang nakita ang kanyang ina sa loob ng isang simpleng kabaong. Sa kanyang alaala, nakatayo ang 10 taong gulang na si Revan sa gitna ng sementeryo. Walang dumalo kundi siya at ang matandang kapitbahay. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, may isang itim na sasakyang nakaparada. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang nakatayo sa labas nito. Ang kanyang muka ay hindi maaninag dahil sa dilim at ulan. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay ramdam hanggang sa puntod ng kanyang ina. Noon, galit ang namayani sa puso ni Revan. Bakit ngayon lang siya narito? Bakit hinayaan niyang mamatay ang kanyang ina sa hirap at sakit? Ang bawat patak ng ulan noon ay tila isang sumbat sa amang hindi kailanman nagpakilala. At ngayon, pagkaraan ng 2 dekada, ang parehong aninong yun ay muling nagpapakita. Tila isang multo na hindi siya hinahayaang makatakas sa kanyang kapalaran. Revan, kanina ka pa tinatawag sa kabilang ward. Are you okay? Tanong ng isa niyang kasamahan. I'm fine, Nurse Sarah. Masyado lang sigurong napagod sa shift. Sagot ni Revan, pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Ngunit ang totoo, ang kanyang kaluluwa ay pagod na, hindi dahil sa trabaho, kundi sa bigat ng mga lihim na pilit niyang itinatago. Nang matapos ang kanyang duty, bumalik si Revan sa bahay na punong-puno ng pangamba. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Lucas na nakaupo sa dilim,
Walang ilaw na nakabukas, maliban sa maliit na liwanag mula sa kanyang sigarilyo. Ang amoy ng alak at usok ay tila isang nakakasakal na kumot na bumalot sa buong silid. Lucas, bakit ganyan ang ayos mo? Wala ka bang pasok? Maingat na tanong ni Revan. Dahan-dahang tumayo si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang banta ng mga tauhan ni Kubonhan sa bodega ay tila nagpabaliw sa kanya. Sa halip na matakot para sa kaligtasan ng kanyang asawa, mas nanaig ang kanyang pagiging makasarili. Kung kukunin siya ng mga taong yon, sisiguraduhin niyang wala siyang maiiwan na kahit anong pag-aari. Saan ka galing, Revan? O baka dapat kong itanong, sino ang kikitain mo? Lumapit si Lucas at marahas na hinawakan ang braso ni Revan. Don't think you can escape me. Akala mo ba ay ililigtas ka ng mga taong yun? You belong to me, Revan. I owned you when you were nothing, and I will own you until you die. Nasasaktan ako, Lucas. Bitawan mo ako. Sigaw ni Revan pilit na kumakawala. Aalis na ako. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Kukunin ko ang mga gamit ko at hindi mo na ako makikita kailanman. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucas. Isang tawang puno ng kawalang hiyaan at panunupil. Marahas niya tanong mong itinulak si Revan patungo sa pasilyo. Leaving? You think it's that easy? Mabilis na naglakad si Lucas patungo sa pintuan ng kanilang kwarto at sa main entrance ng bahay. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo sa kandado ay tila isang hatol ng kamatayan sa kalayaan ni Revan. Isinuksok ni Lucas ang susi sa kanyang bulsa at tiningnan ng asawa ng may kasamaan. Dito ka lang. Walang lalabas sa bahay na to hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng gusto ko. Ipapadeklara kita na baliw, Revan. I'll make sure everyone thinks you've lost your mind because of your tragic past. At ang amang sinasabi nila, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak niya kapag nalaman ng mga otoridad kung sino talaga siya. Napaupo si Revan sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Ang bawat pinto ay nakasara. Ang bawat bintana ay may rehas. Ang bahay na binuo niya sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng naging isang kabaong na gawa sa bato at semento. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Isang tibok na tila isang hudyat ng nalalapit na pagsabog. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang hangin ay naging malamig. Isang itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Walang lumabas, walang gumalaw. Ngunit sa loob ng bahay, naramdaman ni Revan ang isang kakaibang panginginig. Ang tanong ay, sino ang unang babagsak? Ang asawang pilit na nambibilanggo o ang aninong hindi marunong magpatawad? Isang ligaw na asong walang pinagmulan. Yan lang ang tingin ko sa iyo simulat sa pool, Revan. At ang mga ligaw na aso, hindi pinapapasok sa loob ng bahay. Hinahayaan silang mabulok sa labas, sa ilalim ng ulan, hanggang sa matuto silang dilaan ang sarili nilang mga sugat. Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa labas habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng mansyon. Sa kanyang likuran, nakatayo si Lucas na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tanging isang mapanuyang ngisi ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Sa paanan ni Revan, nagkalat ang kanyang mga puting uniforme. Ang mga uniformeng maingat niyang pinaplan sa gabi-gabi upang magsilbing simbolo ng kanyang dedikasyon sa pagliligtas ng mga sanggol. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tinatapak-tapakan ng maruruming sapatos ni Lucas, dinudumihan ng putik at puot. Marahas na hinablot ni Lucas ang huling maleta ni Revan at inihagis ito patungo sa madilim na kalsada. Naramdaman ni Revan ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Hindi ito ang banayad na ulan na nagbibigay ng buhay, kundi isang malupit na buhos na tila nais siyang lunurin sa sarili niyang pighati. Habang itinutulak siya palabas ni Lucas,
Ang tanging nagawa ni Raven ay yakapin ang kanyang sarili. Ang hapdi ng pagkakaitak sa kanyang puso ay mas matindi pa sa lamig na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Huwag kang babalik dito, Revan. Wala kang makukuha sa akin. Kahit isang kusing. Isang pirasong basahan ka lang na ginamit ko. At ngayon ay itatapon ko na dahil masyado ka nang marumi. Ang huling sigaw ni Lucas, bago ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto, ay tila isang hatol na nagbaon kay Revan sa hukay ng kawalang pag-asa. Nakatayo si Revan sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng buong ingat sa mga maliliit na hininga sa ospital, ay nakakuyom ngayon sa tindi ng sakit at panghihina. Tumingin siya sa bintana ng bahay na itinuring niyang tahanan. Sa loob ng 7 taon, nakita niya ang anino ni Sheila na nakasandal sa balikat ni Lucas habang masayang nakikipag-inuman sa kanila si Doña Esmeralda. Ang bawat halakhak nila na tumatagos sa kapal ng ulan ay tila mga karayom na itinarak sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila dahan-dahang nagkakalas-kalas. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa kabila ng buhos ng langit, at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong ito, wala nang luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Tila ba ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay naubos na sa tindi ng kanyang paghihirap. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid, maliban sa tunog ng ulan na tumatama sa semento. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, 2 malalakas na ilaw ang biglang sumilay mula sa dulo ng kalsada. Ang liwanag nito ay tila nanggagaling sa isang dambuhalang nagising mula sa pagkakahimlay. Isang itim na limusin na kasing kintab ng gabi at kasing misteryoso ng kailaliman ng dagat, ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ni Revan. Ang tunog ng mga gulong nito sa basang kalsada ay tila isang babala sa sino mang nagmamasid mula sa loob ng mansyon. Walang ingay na nalikha nang bumukas ang pinto sa likuran, ngunit ang aura ng kapangyarihang lumabas mula rito ay sapat na upang mapatigil pati ang buhos ng ulan sa paningin ni Revan. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, may hawak na payong, ang lumabas at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ito si Lucas, hindi ito sino mang kakilala niya sa mundong kinalakihan niya. Yumuko ang lalaki nang may malalim na paggalang, isang paggalang na hinding-hindi niya kailanman natanggap mula sa kanyang asawa. "The king has been waiting for too long, princess. It's time to go home." Naramdaman ni Revan ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na nakatayo ay ang bigat ng medalya ni Kubonhan na muli niyang nakuha sa gitna ng kaguluhan kanina. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang may kasamang takot at pananabik. Kapag pumasok ba siya sa sasakyang ito, may iwan na ba niya ang lahat ng sakit? O magsisimula pa lamang ang tunay na bagyo na wawasak sa lahat ng taong nagpahirap sa kanya? Habang dahan-dahan siyang sumasakay sa limusin, nakita ni Revan sa side mirror ang paghawi ng kurtina sa bintana ng mansyon. Doon, nakita niya ang mukha ni Lucas, puno ng pagtataka at unti-unting namumuong takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Revan. Ang pinto ay nagsara nang may tunog ng pinalidad. Tila isang pintuan ng langit na nagsara sa mga makasalanan, o isang pinto ng impyerno na bumukas para sa mga nagnanais ng katarungan. Hindi sapat ang lahat ng gintong mayroon ako upang punan ang bawat patak ng luhang na sayang mo sa loob ng 7 taon, anak. Ngunit sapat ang kapangyarihang hawak ko upang siguraduhing walang sino man ang muling makakahawak sa kahit isang hibla ng iyong buhok ng may masamang intensyon. Ang boses ni Kubonhan ay hindi katulad ng mga halimaw sa kwento. Ito ay isang malalim at baritonong tinig na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang dambuhalang kuwebang puno ng mga lihim.
habang nakaupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa pulang pelus at inukit na ginto. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang bigat na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Nakatayo si Revan sa gitna ng malawak na library. Ang kanyang basang uniforme ay pinalitan na ng isang malambot at mamahaling roba. Ngunit ang lamig sa kanyang kalooban ay nananatili pa rin. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa kanyang harapan, ang lalaking dahilan kung bakit siya tinatawag na anak ng isang hari sa dilim, ngunit ulilang Yars sa liwanag. Sa mga mata ni Kubonhan, nakita ni Revan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila isang mapa ng mga digmaang hinarap nito upang protektahan ang kanyang imperyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sugat sa pisngi ni Revan, ang bakas ng sampal ni Lucas. Bakit ngayon lang, Dad? Ang boses ni Revan ay basag, puno ng puot na hinaluan ng matinding pangungulila. Hinayaan mo akong mabulok sa hirap. Hinayaan mo akong maniwala na mag-isa lang ako. Pinanood mo ba ako habang tinatapakan nila ang dangal ko? Pinanood mo ba ako habang nagmamakaawa ako para sa isang pirasong pagmamahal mula sa taong walang ibang ginawa, kundi saktan ako? Dahan-dahang tumayo si Kubonhan. Ang bawat pagkilos niya ay may kasamang awtoridad na hindi na kailangan ng anumang salita. Humakbang siya palapit kay Revan at sa isang pagkakataong tila tumigil ang lahat ng orasan, ang dakilang hari ng underworld ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang anak. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa makapal na karpet ay tila isang malakas na hudyat ng pagsuko. Inabot niya ang nanginginig na kamay ni Revan at idiniin ito sa kanyang noo, isang pagmamano na puno ng hiling para sa kapatawaran. I promised your mother na hahayaan kitang lumaking malayo sa mundong ito. Akala ko, ang pananatili ko sa dilim, ang magsisilbing kalasag mo. I wanted you to have a normal life, a life of healing, because your hands were made to save babies, not to hold guns. Ang boses ni Bonhan ay nanginig sa unang pagkakataon. Ngunit nagkamali ako. Sa kagustuhan kong huwag kang maging katulad ko, hinayaan kitang maging biktima ng mga taong mas masahol pa sa mga kaaway ko. Humagulgol si Revan, isang pag-iyak na tila naglalabas ng 7 taon ng naipong sakit. Naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ama, isang yakap na amoy sandalwood at katatagan, ang yakap na matagal na niyang hinahanap sa maling mga tao. Ngunit sa kabila ng paglambot ng kanyang puso, naramdaman ni Revan ang muling paghapdi ng kanyang pisngi. Naalala niya ang tawa ni Esmeralda, ang halik ni Lucas kay Sheila, at ang pakiramdam ng pagiging isang basura na itinapon sa ulan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Dad. Hindi ko kailangan ng mansyon na to. Wika ni Revan habang dahan-dahang kumakawala sa yakap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kalinga, ngayon ay may bakas na ng parehong apoy na nananalaytay sa mga ugat ni Kubonhan. Ang gusto ko lang ay maramdaman nila ang bawat sakit na ipinaramdam nila sa akin. Gusto ko silang makitang lumuluhod, hindi dahil pinilit sila, kundi dahil wala na silang ibang matuluyan. Isang tipid, ngunit mapanganib na ngiti, ang sumilay sa labi ni Kubonhan. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ang kanyang anak nang may pagmamalaki. I won't fight your war for you, princess, dahil alam kong higit kang malakas kaysa sa inaakala mo. Lumakad si Bonhan patungo sa kanyang lamesa at binuksan ang isang itim na folder. But I will give you the weapons. From this day on, every bank they use, every property they step on, and every person they trust is under my control. You are no longer the victim, Revan. You are the owner of their destiny. Inabot ni Bonhan ang isang susi at isang maliit na earpiece kay Revan. The limousine is yours. My men are now your shadows. Go back to that hospital and show them what happens when the daughter of the king decides to reclaim her throne. Habang hawak ni Revan ang malamig na susi,
Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang buong pagkatao. Ang takot ay naglaho na parang usok at ang pagiging martir ay tuluyan ng natapos. Ang tanong na lamang ay, handa na ba ang mundo sa isang Revan Coington na hindi lamang marunong magligtas ng buhay, kundi marunong din itong bawiin sa mga taong hindi karapat-dapat? Sa labas, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang mga kulog ay patuloy na gumugulong sa kalangitan. Isang hudyat na ang tunay na bagyo ay papunta pa lamang sa mansyon ng mga Coington. Ang pinakamalupit na uri ng paghihiganti ay hindi ang pagbato ng apoy sa iyong kaaway, kundi ang pagiging isang malawak at malamig na karagatan na dahan-dahang lulunod sa kanila nang hindi nila namamalayan. Ito ang tanging bulong ni Revan sa kanyang sarili habang nakaharap siya sa salamin ng locker room ng mga nurse. Ang dati niyang uniforme na punong-puno ng mantsa ng luha at putik ay wala na. Ang suot niya ngayon ay bago, plansadong-plansado, at tila nagbibigay sa kanya ng isang hindi nakikitang kalasag. Ang pasa sa kanyang pisngi ay malabo na, ngunit ang alaala ng hapdi nito ay nananatiling sariwa sa kanyang isipan. Isang paalala na hindi na siya dapat muling lumingon sa pagiging biktima. Pumasok siya sa nursery ward nang may dahan-dahang mga hakbang. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang matatag na ritmo ng isang bagong simula. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago. Hindi na siya ang Raven na laging nakayuko at tila humihingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Ang kanyang mga mata ay diretso, malinaw, at may lalim na tila isang lihim na hukay. Revan, akala namin ay hindi ka napapasok matapos ang gabi na yon, mahinang sabi ni Sarah, ang nurse na nakasaksi sa sampal ni Lucas. Kailangan ako ng mga sanggol dito, Sarah. Ang buhay ay nagpapatuloy at ang mga taong sumisira nito ay hindi dapat maging dahilan upang tumigil ako sa pagliligtas. Sagot ni Revan na may tipid ng ngiti. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi maipaliwanag. Habang nag-aayos ng mga gamit, naramdaman ni Revan ang bahagyang pag-vibrate ng isang maliit na device sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang earpiece na ibinigay ng kanyang ama. Sa kabilang linya, isang boses ang nag-uulat ng bawat pagkilos ni Lucas. Nasa opisina siya ngayon, Princess. Kasama niya si Sheila. Sinusubukan nilang ilipat ang mga pondo ng kumpanya sa isang dummy account. Hindi nila alam na bawat sentimong iginagalaw nila ay sinusubaybayan na namin. Huminga ng malalim si Revan. Ang kanyang ama ay hindi nagbibiro. Ang mga anino ay tunay na naririto upang magsilbing kanyang mga mata. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna niyang harapin ang halimaw sa sarili nitong teritoryo. Hindi nagtagal. Dumating si Lucas sa ospital. Tulad ng dati, ang kanyang pagpasok ay tila isang bagyong puno ng kayabangan. Akala niya ay makikita niya ang isang wasak na Revan, isang asawang luluhod at magmamakaawa na tanggapin siyang muli sa bahay. Ngunit nang makita niya si Revan na nakatayo sa dulo ng pasilyo, napatigil siya. Revan, anong drama ito? Bakit hindi ka umuwi kagabi? At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang suwayin ako? Sigaw ni Lucas, bagamat ang kanyang boses ay tila kulang sa dating lakas nang makita ang lamig sa mga mata ng asawa. Tapos na ang oras ng pagsigaw, Lucas. Masyado nang maingay ang mundo mo. Baka gusto mong manahimik muna? Ani Revan, habang dahan-dahang lumalapit. Hindi siya natakot nang subukan siyang hawakan ni Lucas sa braso. Sa isang mabilis na pagkilos, iniwas ni Revan ang kanyang sarili at tiningnan ng asawa ng may pandidiri. Don't touch me. You don't have the right anymore, dagdag ni Revan. Alam ko ang ginagawa niyo ni Sheila. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo sa sugal at ang tangka mong pagnanakaw sa sarili mong pamilya. Akala mo ba ay hindi ko alam na ang bahay na gusto mong isanla ay matagal nang hindi sa'yo? Namutla si Lucas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano mo nalaman?
Sino ang nagsabi sa'yo? Ang hangin ay may tenga, Lucas, at ang anino ay may mga mata. Malamig na sabi ni Revan. Umuwi ka na. Ihanda mo ang sarili mo. Dahil ang bawat kasinungalingang itinayo mo ay isa-isang guguho sa harap mo. At sisiguraduhin kong sa bawat pagbagsak ng mga pader mo, nandoon ako para panoorin ka. Tumalikod si Revan at naglakad palayo. Iniwan si Lucas na nakatayo sa gitna ng pasilyo, pinagpapawisan at tila isang taong nakakita ng multo. Ang mga pasyente at nurse na dati ay tinitingnan si Revan ng may awa. Ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at takot. Bumalik si Revan sa nursery. Kinuha niya ang isa sa mga sanggol at dahan-dahang niyanig ito sa kanyang mga bisig. Ang pagpapaalala sa kanyang sarili na sa kabila ng dumi ng mundong papasukin niya, ang kanyang puso ay mananatiling tapat sa mga inosente. Ngunit bago matapos ang kanyang shift, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono, isang video clip ni Doña Esmeralda na umiiyak habang kinakausap ang isang sheriff sa harap ng kanilang mansyon. Ang unang pader ay nagsimula ng gumuho. Isa lang itong panimula, Lucas. Bulong ni Revan habang pinagmamasdan ang payapang tulog ng sanggol. Gusto mong makita ang baliw? Ipapakita ko sa iyo kung gaano kabaliw ang isang babaeng nawalan na ng lahat, maliban sa kanyang pangalan. Anong susunod na mangyayari kapag nalaman ni Lucas na ang lahat ng kanyang ari-arian ay unti-unti nang nawawala sa ilalim ng pangalan ng isang taong hindi niya kailanman inasahan? Ang bawat pirma mo sa papel na ito, Lucas, ay hindi lamang tinta. Ito ay ang dahan-dahang pag-ubos ng iyong hininga sa mundong akala mo ay sayo. Ito ang tanging naisip ni Revan habang tinitingnan ang isang screen sa loob ng isang madilim na silid sa penthouse ni Kubonhan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling restaurant, nakikipagkamay si Lucas sa isang lalaking nagpapakilala bilang isang higanteng investor mula sa ibang bansa. Hindi alam ni Lucas na ang lalaking kaharap niya ay isa sa mga pinakamatalinong tauhan ng kanyang biyenan. At ang proyektong Project Phoenix na kanyang pinapasukan ay isang malaking hukay na siya mismo ang naghuhukay. Napanood ni Revan sa surveillance camera ang mukha ni Lucas. Puno ng kasakiman. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asang muling babalik ang kanyang marangyang buhay. Ang bawat tawa ni Lucas ay tila isang nakakairitang tunog na tumatagos sa katahimikan ng silid. Kasama niya si Sheila, na abala sa pagpili ng mga mamahaling pagkain, tila ba hawak na nila ang buong mundo. Desperado na siya, princess. Ani ng boses ni Valerius sa kabilang linya. Ibinenta na niya ang huling ari-ari ang natitira sa ilalim ng pangalan ng kumpanya nila upang makasali sa investment na ito. Isang maling galaw na lamang at wala na siyang matutungtungan. Huminga ng malalim si Revan. Naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito awa, kundi ang pagod ng isang taong matagal nang nagdadala ng poot. Hayaan siyang pumirma, Valerius. Hayaan nating maniwala siya na nanalo siya. Samantala, sa mansyon ng mga Coington, ang kapaligiran ay balot ng kaba. Si Doña Esmeralda ay hindi mapakali. Ang mga sheriff na bumibisita sa kanila nitong mga nakaraang araw ay tila mga anino ng kamatayan na hindi umaalis. Pinagmasdan niya ang kanyang mga alahas na nakalatag sa ibabaw ng dressing table. Ang mga alahas na simbolo ng kanyang kapangyarihan at pagiging donya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kinang ng mga ginto ay tila maputla. Naramdaman ni Esmeralda ang lamig ng hangin na pumapasok sa bintana. Isang pakiramdam ng pag-iisa ang dahan-dahang gumagapang sa kanya. Wala na si Revan na magtitimpla ng kanyang tsa. Wala na ang manugang natitiisin ang lahat ng kanyang pang-aalipusta. Ang bahay ay tila naging isang malaking kabaong nagawa sa semento. Bumalik ang eksena sa ospital kinabukasan. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang plano, naroon pa rin si Revan sa kanyang tungkulin. Habang nililinis niya ang isang maliit na crib, napansin niya ang isang punit na sinulid sa kumot ng isang sanggol.
Isang napakasimple at makataong kilos sa gitna ng isang madilim na giit. Maingat niyang tinanggal ang sinulid at inayos ang kumot, tinitiyak na walang kahit anong magbibigay ng discomfort sa tabata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Revan na sa kabila ng pagiging anak ng hari na nagpapabagsak ng mga kumpanya, siya pa rin ang nurse na nagmamahal sa buhay. Princess, ready na ang lahat. Bulong ni Valerius sa kanyang earpiece. Ngayon ang kaarawan ni Doña Esmeralda. Ang lahat ng mga panauhin nila ay naroon na. At ang balita ng pagbagsak ng Project Phoenix ay ilalabas na sa loob ng 5 minuto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Revan. Naglakad siya patungo sa bintana ng ospital at tiningnan ang malayo. Sa mansion, ang party ay nasa kasagsagan. Nakasuot ng pulang gown si Esmeralda, pilit na ipinapakita sa kanyang mga kaibigan na sila ay matatag pa rin. Si Lucas ay nagmamalaking nagbubukas ng champagne, nangangako ng mas malaking kayamanan para sa lahat. Ngunit ang bawat buhos ng alak sa baso ay tila sinabayan ng sabay-sabay na pagtunog ng mga telepono ng bawat panauhin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang balita sa telebisyon at sa social media ay mabilis na kumalat. Project Phoenix isang scam. Coington Holdings deklaradong bankrupt. Lahat ng ari-arian nakatakdang kumpiskahin sa loob ng 24 oras. Ang baso ng champagne na hawak ni Lucas ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang tunog ng kanyang buong buhay na nawasak sa isang kisap mata. Si Esmeralda ay napakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ano to, Lucas? Anong ibigin sabihin nito? Sigaw ng mga panauhin. Ngunit bago pa man makasagot si Lucas, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula rito ay lumabas si Revan, hindi bilang ang Yars na inapi nila, kundi bilang ang babaeng may hawak ng susi ng kanilang kaligtasan o ng kanilang tuluyang pagkagunaw. Happy birthday, Ma! Malamig na sabi ni Revan habang naglalakad papasok. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na walang takas. Handa na ba kayong harapin ang tunay na dilim? Anong gagawin ni Lucas kapag nalaman niyang ang proyektong sumira sa kanya ay pinamumunuan ng sariling asawa? At hanggang kailan kayang tiisin ni Esmeralda ang kahihiyan sa harap ng mga taong dati ay hinahamak niya? Akala niyo ba ay isang pirasong basura lang ang tinapon niyo sa gitna ng ulan? Akala niyo ba ay wala akong kakampi habang dinudurog niyo ang aking dangal? Ang boses ni Revan ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang matalim na palaso na tumatagos sa kapal ng tensyon sa loob ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom, suot ang isang itim na gown na tila hinabi mula sa gabi mismo. Wala na ang uniforme ng pagiging nurse. Ang tanging dala niya ngayon ay ang awtoridad na matagal nang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang tunog ng mga basag na kristal sa ilalim ng kanyang sapatos habang siya ay naglalakad ay tila isang malutong na protesta laban sa lahat ng sakit na naranasan niya sa bahay na ito. Nanatiling nakatulala si Lucas. Ang kanyang mga kamay na kanina ay may hawak na baso ng alak ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kanyang katawan. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa, ang babaeng tinawag niyang ulila, ang babaeng sinampal niya sa harap ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, hindi niya makita ang takot sa mga mata ni Revan. Ang nakikita niya ay isang malalim na karagatan ng galit na handa nang lamunin ang buong mundo niya. Revan, what is the meaning of this? Bakit ka narito? At paano mo nalamang babagsak ang kumpanya? Gumaralgal ang boses ni Lucas, pilit na ibinabalik ang kanyang nawawalang tapang. Hindi sumagot si Revan. Sa halip, lumingon siya sa mga panauhing kanina ay tila mga linta na nakasabit sa yaman ng mga Coington. Ngayon, ang mga kaibigang ito ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Tila mga daga na iniiwan ang isang lumulubog na barko. Lumayas kayo, lahat kayo.
Malamig na utos ni Revan. Walang nagreklamo. Ang bawat isa sa kanila ay naramdaman ang bigat ng presensya ng mga lalaking nakaitim na nakatayo sa likuran ni Revan. Ang mga aninong handang sumunod sa kahit anong utos ng kanilang prinsesa. Nang maiwan na lamang ang pamilya Coington, ang katahimikan ay naging mas nakakasakal. Napaupo si Doña Esmeralda sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng kanyang mga perlas. Ang mga alahas na kanina ay ipinagmamayabang niya ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanyang leeg. "You think you won, Revan?" Sigaw ni Sheila, na pilit pa rin kumakapit sa braso ni Lucas. "Bankrupt man ang kumpanya, mahal pa rin ako ni Lucas. You're still just a pathetic nurse who lost her husband." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Revan. "Mahal? Sheila, ang lalaking yan ay walang minahal, kundi ang kanyang sarili. At ikaw? Isa ka lang palamuti na itinabi niya dahil akala niya ay mas makintab ka kaysa sa akin. Pero tingnan niyo ang paligid niyo. Ang kintab na yan ang mismong lalamon sa inyo." Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang malaking pinto ng mansyon. Isang serye ng mabibigat na hakbang ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Valerius, dala ang isang itim na folder, at kasunod niya ay si Ku Bonhan. Ang pagpasok ng matanda ay tila isang dambuhalang anino na bumaon sa buong mansyon. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila napatigil. "Dad!" Mahinang sambit ni Revan. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng bumigay at dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang medalya na nakita niya noon, ang simbolong kinatakutan niya, ngayon ay nasa harap na niya ang mismong pinagmulan nito. "So, ito pala ang lalaking naglakas loob na sakta ng kaisa-isa kong anak." Ang boses ni Kubonhan ay kasing lamig ng semento sa sementeryo. Lumapit siya kay Lucas at tiningnan ito ng may matinding pandidiri. "Akala mo ba ay wala siyang sino mang tatakbuhan? Akala mo ba ay mapaglalaruan mo ang buhay ng isang Bonhan nang walang kabayaran?" "Bonhan!" bulong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Ang mafia lord ng West Coast? Revan, ikaw ang anak niya?" "Hindi ako ang baliw, ma," wika ni Revan habang lumalapit sa biyenan. Ang baliw ay ang taong nanakit sa anak ng isang lobo at umasang hindi siya kakagat. Inabot ni Valerius ang mga papeles kay Revan. Lahat po ng titulo ng bahay na ito, ang mga lupain sa probinsya, at pati ang mga shares na natitira sa kumpanya, lahat po ay nasa ilalim na ng pangalan nyo, Miss Revan. Sila ay mga squatter na lamang sa sarili nilang tahanan. Ang pagpitas niya sa kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang pag-asa, ngunit ngayon ay tila isang mantsa na lamang. Dahan-dahan niyang binitawan ang singsing sa harap ni Lucas. Ang tunog ng pagtalbog nito sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kanilang 7 taong pagsasama. "Wala na kayong kahit ano, Lucas. Ang bahay na to, ang mga damit na suot nyo, pati ang hanging nilalanghap nyo ngayon. Pag-aari ko na ang lahat," sabi ni Revan. "Dito nagsisimula ang kalbaryo nyo. I want you out of my house in 10 minutes. At siguraduhin niyong wala kayong kukunin kahit isang pirasong gamit na hindi nyo pinaghirapan." Humagulgol si Esmeralda, habang si Lucas ay nanatiling nakaluhod, tuliro, at hindi makapaniwala sa bilis ng kanyang pagbagsak. Si Sheila, sa kabilang banda, ay nagsimula nang dahan-dahang lumayo kay Lucas. Tila naghahanap na ng bagong malilipatan. Ngunit bago tuluyang tumalikod si Revan, isang kaisipan ang nagpahinto sa kanya. Ang hustisya ba ay sapat na upang burahin ang pilat sa kanyang puso? O ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang kapag naramdaman na ng mga kaaway niya ang bagsik ng isang taong wala nang balak magpatawad? "Palabasin na sila," utos ni Revan sa mga tauhan ni Bonhan. "At huwag niyo silang hahayaang makapunta sa kahit anong hotel. Gusto kong maramdaman nila
kung paano ang matulog sa ilalim ng ulan na walang matuluyan. Ang cliffhanger. Habang kinakaladkad palabas si Lucas, sumigaw siya ng isang huling banta na nagpahinto sa lahat. Akala mo ba ay tapos na to, Revan? May isang lihim pa ang tatay mo na hinding-hindi niya sasabihin sa'yo. Isang lihim tungkol sa pagkamatay ng nanay mo. Natigilan si Revan. Lumingon siya kay Kubonhan at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-iwas ng tingin ng kanyang ama. Anong lihim ang itinatago ng matanda? At handa ba si Revan na harapin ang katotohanang maaaring ang amang nagligtas sa kanya ay siya ring dahilan ng kanyang unang pagdurog? Ang langit ay hindi natutulog at ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay naging isang malalim na baha na ngayon ay tatangay sa inyong lahat patungo sa kawalan. Ito ang tanging naisip ni Revan habang pinagmamasdan niya mula sa bintana ng ikalawang palapag ang pagkaladkad ng mga tauhan ni Valerius kay Doña Esmeralda at Lucas palabas ng gate. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila isang malungkot na musika na sumasabay sa bawat hakbang ng 2 taong dating naghari-harian sa mansyong ito. Si Doña Esmeralda ay pilit na kumakapit sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy habang sumisigaw ng mga salitang puno ng kapaitan. Ang kanyang mamahaling pulang gown ay basa na at puno ng putik. Ang kanyang ayos na buhok ay gulo-gulo. Tila isang dambuhalang ibon na nawalan ng pugad. Hindi niyo ako pwedeng paalisin. Ako ang may-ari ng bahay na to. Revan, maawa ka. Ako ang nanay ng asawa mo. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang gaslighting ay wala na ngayong talab. Ang bawat utang na loob na pilit niyang isinusumbat kay Revan ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Sa kabilang dako, si Lucas ay nakaupo sa basang semento ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang pusasan siya dahil sa kasong estafa at pagmamaltrato. Ang kanyang dating matitikas na balikat ay bagsak na ngayon, tila isang gusaling gumuho matapos ang isang malakas na lindol. Ang tunog ng mga bakal na nagtatagpo sa kanyang mga kamay ay tila ang huling hatol na nagtapos sa kanyang pangarap na maging hari. Ang mga kapitbahay na dati ay kinatatakutan ng pamilya. Coington ay naroon na ngayon, nakasilip sa kanilang mga gate. Ang iba ay may hawak pang telepono upang kunan ng video. Ang kahihiyan ng mga taong dati ay hinahamak sila. Ang mga marites ng subdivision ay may kanya-kanyang bulungan, mga salitang tila mga langgam na kumakain sa natitirang dangal ni Esmeralda. Tingnan mo nga naman ang buhay, parang gulong lang. Bulong ng isang kapitbahay na dati ay tinuya ni Esmeralda dahil sa pagiging tindera. Sa loob ng mansyon, lumakad si Revan patungo sa dating kwarto ni Esmeralda. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at kasakiman. Binuksan niya ang isang maliit na drawer at doon, sa gitna ng mga mamahaling alahas na kumpiskado na ngayon, nakita niya ang isang lumang clip sa buhok na gawa sa plastik, isang bagay na hindi kabilang sa karangyaan ng silid. Naalala ni Revan na ito ang clip na ginagamit ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Paano ito napunta sa kamay ni Esmeralda? Dahan-dahang hinawakan ni Revan ang clip, naramdaman niya ang gasgas sa gilid nito. Ang isang simpleng bagay na ito ay nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng ginto at kapangyarihang hawak niya ngayon, siya pa rin ang batang babaeng naghahanap ng yakap ng isang ina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa clip. Isang patunay na ang kanyang puso ay hindi pa tuluyang naging bato. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng mga salita ni Lucas na kanina pa umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lihim tungkol sa pagkamatay ng nanay mo. Lumabas si Revan sa balkonahe at tiningnan ng kanyang ama, si Kubonhan, na nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong sa baba. Ang matanda ay tila isang estatwa ng katarungan
Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi mapakali. Ang bawat pagkilos ni Bonhan ay tila isang maingat na sayaw upang hindi mabasag ang isang napakalaking kasinungalingan. Dad, tawag ni Revan. Ang kanyang boses ay tila isang hanging umiihip sa gitna ng ulan. Totoo ba ang sinabi ni Lucas? May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Mama? Napatigil si Bonhan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa kanyang payong ay tila naging mas malakas sa pandinig ni Revan. Dahan-dahang tumingala ang matanda at sa unang pagkakataon, nakita ni Revan ang takot sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa underworld. Hindi ito takot sa bala o sa kaaway. Ito ay takot na mawala ang pagmamahal ng tanging taong mahalaga sa kanya. Ang nakaraan ay isang madilim na gubat, Revan. Minsan, ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal na tinanggap mo. Mahinang sagot ni Bonhan bago siya dahan-dahang tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Naiwan si Revan na nakatayo sa balkonahe. Ang klip ng kanyang ina ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad. Sa labas, ang mga pulis ay isinasakay na si Lucas sa mobile habang si Doña Esmeralda ay naiwang nakaupo sa kalsada, basang-basa, yakap-yakap, ang isang basyong bag ng Hermes, tila isang baliw na nawalan ng bait. Ang hustisya ay narito na, ngunit bakit tila mas bumigat ang pakiramdam ni Revan habang dahan-dahang naglalaho ang mga sasakyan sa dilim. Isang puting sobre ang nakita ni Revan na naiwan sa may pintuan ng mansyon. Walang pangalan, walang sulat sa labas. Ngunit nang buksan niya ito, isang lumang hospital record ang tumambad sa kanya. Ang record ng huling gabi ng kanyang ina sa ospital, kung saan ang lagda ng doktor na nag-asikaso rito ay pamilyar na pamilyar. Ang cliffhanger, ang lagda sa ilalim ng death certificate ng kanyang ina, ay hindi kay Kubonhan, kundi kay Dr. Armando Coington, ang yumaong asawa ni Doña Esmeralda at ama ni Lucas. Anong koneksyon mayroon ng pamilya Coington sa pagkamatay ng ina ni Revan bago pa man sila magkakilala ni Lucas? At hanggang saan ang kayang gawin ni Revan kapag nalaman niyang ang kasal niya sa lalaking nambugbog sa kanya ay hindi pala isang aksidente, kundi isang planadong pagsingil sa isang utang na dugo. Ang mga sugat sa balat ay madaling itago ng mamahaling tela, ngunit ang mga sugat sa kaluluwa ay tila mga aninong patuloy na sumusunod, gaano man katingkad ang ilaw na iyong itapat. Hawak ni Revan ang lumang hospital record habang nakaupo siya sa loob ng isang tahimik na kapilya. Ang bawat letra sa pangalan ni Dr. Armando Coington ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang paningin. Sa loob ng 7 taon, naniwala siya na ang pagsasama nila ni Lucas ay isang pagtatagpo ng 2 pusong naghahanap ng kalinga. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang buong buhay pag-ibig ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan, isang planadong pagsasabuatan na mas malalim pa sa kanyang iniisip. Natagpuan ni Revan ang kanyang ama, si Kubonhan, sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Ang matanda ay nakatayo sa harap ng puting marmol na puntod, walang dalang payong sa kabila ng ambon. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Tila pasan niya ang buong bigat ng mga lihim na itinago niya sa loob ng 3 dekada. Dad, mahinang tawag ni Revan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang marahang pagkatok sa pintuan ng nakaraan. Dahan-dahang lumingon si Bonhan. Nang makita niya ang papel sa kamay ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding pagod. Alam ko na darating ang araw na mahahawakan mo ang papel na, yan Revan. Ngunit hindi ko inakalang ang pamilya ring yan ang magiging dahilan ng iyong pinakamalaking pagdurusa. Bakit, Dad? Bakit hinayaan mong makilala ko si Lucas? Bakit hinayaan mong pumasok ako sa pamilyang pumatay kay Mama? Ang boses ni Revan ay basag. Ang bawat salita
ay tila isang pagsusumamo para sa katinuan. Hindi ko hinayaan, Revan. Sila ang humanap sa'yo. Sagot ni Bonhan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Si Armando Coington. Hindi siya ang doktor na pumatay sa iyong ina. Siya ang doktor na sumubok magligtas sa kanya nang talikuran kami ng lahat. Ngunit nang mamatay ang iyong ina, doon nagsimula ang utang na loob na hindi kailanman nabayaran. Ginamit ni Esmeralda ang lihim na yan upang mapalapit sa iyo, upang gamitin ka bilang panakip sa mga utang ng anak niya. Akala ko ay magiging ligtas ka sa piling ng anak ng taong tumulong sa amin. Naramdaman ni Revan ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang kanyang kasal ay hindi pala utang na loob niya sa mga Coington, kundi ang mga Coington ang nagbayad ng kanilang mga kasalanan gamit ang kanyang buhay. Ang baulok ni Lucas ay hindi lang dahil sa ugali nito, kundi dahil sa puot nito sa katotohanang ang kanilang pamilya ay matagal nang nakadepende sa anino ng kanyang ama. Ni Revan, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ama at kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa. Sa halip na sumigaw o magalit, maingat niyang pinunasan ang mga butil ng ulan sa mukha ng matanda. Tila ba pinupunasan niya ang bawat pagsisisi na nakaukit doon. Sa sandaling iyon, hindi siya ang prinsesa ng underworld o ang Yars na inapi. Siya ay isang anak na nagpapatawad. Ang pagdampi ng malambot na tela sa balat ng kanyang ama ay tila isang tahimik na kasunduan na ang laban na ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbawi sa kanilang kapayapaan. Tapos na ang utang, Dad, bulong ni Revan. Mula ngayon, wala nang Coington na makakatapak sa buhay natin. Nagpasya si Revan na gamitin ang lahat ng kayamanan ng kumpanya ni Lucas na nakuha niya. Hindi para sa sariling luho, kundi para sa pagpapatayo ng isang bagong pasilidad sa ospital, isang modernong NICU na papangalanan niya sa kanyang ina. Gusto niyang ang bawat sanggol na isisilang doon ay makaramdam ng proteksyon na hindi niya naranasan noong siya ay bata pa. Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, naramdaman ni Revan ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang paghilom ay nagsisimula na hindi sa pamamagitan ng pagkalimot, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap. Ngunit ang katahimikan ng kanilang paglalakad ay binuwag ng isang tawag mula kay Valerius. Ang kanyang boses ay puno ng alarma. Miss Revan, may problema sa kulungan. Si Lucas, tumakas siya sa tulong ng ilang dating tauhan ni Doña Esmeralda. At ayon sa aming impormasyon, hindi siya hihinto hanggat hindi kanya kasama sa kanyang pagbagsak. Ang cliffhanger, sa loob ng kanyang bagong opisina sa ospital, nakita ni Revan ang isang bouquet ng bulaklak sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang card, ngunit sa gitna ng mga rosas ay may isang maliit na hiringgilya na may lamang itim na likido. Isang banta na ang kamatayan ay maaari ring manggaling sa mga kamay na sanay magpagaling. Naramdaman ni Revan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niyang ang huling kabanata ng kanyang kalbaryo ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, ang buhay ng marami ang nakataya. Hindi ang kamatayan ang pinakakatatakutan ko, kundi ang posibilidad na sa huling sandali ng aking buhay, ang mukha mo pa rin ang huling makikita ko. Ito ang tanging naisip ni Revan habang mahigpit niyang hawak ang gilid ng kanyang mesa sa loob ng ospital. Ang amoy ng antiseptiko na dati ay nagbibigay sa kanya ng kaligtasan, ngayon ay tila may kasamang malansang amoy ng panganib. Ang bawat aninong gumagalaw sa labas ng kanyang opisina ay tila isang babala. Alam ni Revan na ang hayop na sugatan ay siya ring pinakamabangis na kalaban at si Lucas, sa kanyang pagkakataon ngayon, ay wala nang balak pang mabuhay ng payapa. Sa kabila ng mga tauhan ni Kubonhan na nakabantay sa bawat kanto ng ospital, naramdaman ni Revan ang isang kakaibang panlalamig. Ang katahimikan ng gabi sa neonatal ward ay binuwag ng isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Hindi ito ang mabilis na galaw ng isang nurse
na nagmamadali. Ito ay isang dahan-dahan at maingat na pagbukas, tila isang ahas na dahan-dahang pumapasok sa pugad ng kanyang biktima. Revan, akala mo ba ay ganoon lang kadaling burahin ang 7 taon? Ang boses ni Lucas ay galing sa dilim, paos at puno ng puot. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang liwanag mula sa hallway at tumambad ang kanyang anyo. Wala na ang makinis na mukha ng mayamang negosyante. Ang kanyang mga mata ay lubog na, may mga uling sa ilalim nito, at ang kanyang suot na damit ay punong-puno ng dumi at mantsa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang hiringgilyang may itim na likido, ang parehong banta na iniwan niya sa ibabaw ng mesa ni Revan kanina. "Huwag kang lalapit, Lucas," sabi ni Revan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may panginginig na hindi niya maitago. Nakapalibot ang mga tao ni Dad sa buong gusaling ito. Wala kang matatakasan. Wala na akong pakialam sa pagtakas. Wala na akong kahit ano. Revan, kinuha mo ang bahay ko, ang pangalan ko, pati ang nanay ko ay iniwan na ako sa kalsada dahil sa'yo. Humakbang palapit si Lucas. Ang bawat hininga niya ay tila isang malakas na sipol sa gitna ng katahimikan. "If I'm going down, sasama ka sa akin. We will end this where it all started." Dahan-dahang umurong si Revan patungo sa direksyon ng nursery. Hindi niya iniisip ang sariling kaligtasan. Ang tanging nasa isip niya ay ang 15 sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng mga incubator. Alam niyang kapag nakapasok si Lucas doon, ang bawat hininga ng mga inosenteng bata ay malalagay sa panganib. "Lucas, look at me." Wika ni Revan, ginagamit ang kanyang healing voice, ang boses na ginagamit niya upang pakalmahin ang mga nagwawalang pasyente. "Hindi pa huli ang lahat. You can surrender. My father will ensure you'll have a fair trial. Huwag mong idamay ang mga bata rito." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucas. Isang tawang tila nanggagaling sa isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. "Fair trial? Sa ilalim ng tatay mong mamamatay tao? Huwag mo akong gawing bata, Revan." Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod ni Lucas si Revan. Naramdaman ni Revan ang matitigas na braso ni Lucas na pumulupot sa kanyang leeg at ang malamig na dulo ng karayom na tumama sa kanyang balat sa bandang balikat. Ngunit bago pa man maitulak ni Lucas ang piston ng hiringgilya, nakuha ni Revan ang isang mabigat na clipboard sa ibabaw ng counter at buong lakas na inihampas ito sa mukha ni Lucas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa laman ay tila isang mapurol na pagputok na nagpabitaw kay Lucas. Revan quickly ran towards the panic button, her fingers trembling as she pressed it. In an instant, the hospital's alarm system went off, not with a loud siren, but with a series of flashing red lights that painted the walls in the color of blood. Habang nakahiga si Lucas sa sahig at pilit na bumabangon, lumapit si Revan sa pinakamalapit na incubator. Hindi siya tumakbo palabas upang iligtas ang sarili. Sa halip, ibinalot niya ang kanyang katawan sa ibabaw ng incubator. Ginagawa ang sarili niyang proteksyon para sa sanggol na nasa loob. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nanalangin, hindi para sa milagro, kundi para sa lakas na manatiling kalmado sa gitna ng unos. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa salamin ng incubator, tila ipinaparamdam sa bata na sa kabila ng kaguluhan, narito pa rin ang kanyang nurse. "Tapusin na natin to!" Sigaw ni Lucas habang muling sumusugod. Ang hiringgilya ay nakataas na tila isang balaraw. Ngunit bago pa siya makalapit kay Revan, ang pinto ng ward ay bumukas nang may matinding puwersa. Hindi ito ang mga tauhan ni Bonhan. Isang matangkad na figura ang pumasok. Ang kanyang silhouette ay tila isang dambuhalang tagapagtanggol sa ilalim ng pulang ilaw. Ang cliffhanger, isang malakas na tunog ng pagtumba ng mga gamit ang narinig. Kasunod ang isang mahabang katahimikan. Nang idilat ni Revan ang kanyang mga mata, nakita niya si Lucas na nakabulagta sa sahig. Ang hiringgilya ay nabaon sa sarili nitong binti.
Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang taong nakatayo sa harap niya. Hindi ito ang kanyang ama, kundi si Doña Esmeralda na may hawak na isang mabigat na bakal. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagsisisi. "Anak, patawarin mo ako," bulong ni Esmeralda bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Anong nangyari kay Lucas? At bakit ang taong pinakakinamuhian ni Revan ang naging huling kamay na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan? Ang bawat paglubog ng araw ay hindi katapusan ng liwanag, kundi isang pangako na sa susunod na umaga, ang mundong dati ay balot ng kadiliman ay muling mabibigyan ng pagkakataong magsimula ng mas maliwanag at mas malinis. Ito ang tanging naisip ni Revan habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng bagong pasilidad ng ospital. Ang mga pulang ilaw ng babala kanina ay napalitan na ng malalambot na puting ilaw na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ang amoy ng lason at puot ay tuluyan ng nilinis ng hangin. Iniwan ang bawat sulok na amoy, bagong pintura at pag-asa. Sa labas ng silid, napanood ni Revan kung paano ilabas si Lucas sa isang stretcher. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay tinitingnan niya nang may pagmamahal ngunit naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat ay wala na sa katinuan. Ang sarili nitong lason na dapat ay para kay Revan ang naging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi ito namatay, ngunit ang kanyang isipan ay tuluyan ng nabilanggo sa isang madilim na mundo kung saan wala nang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Isang karapat-dapat na karma para sa isang taong gustong gawing baliw ang iba para sa sariling kasakiman. Si Doña Esmeralda naman ay dahan-dahang lumapit kay Revan bago siya tuluyang sumama sa mga otoridad. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng makeup. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pagsisisi. Sa huling sandali, pinili ng matanda na maging isang ina, hindi para kay Lucas, kundi para sa katarungan. "Revan, anak," mahinang sabi ni Esmeralda. Ang boses ay nangangatog. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Sapat na sa akin na alam kong ligtas ka. Ang lihim ng pamilya namin sana ay mabaon na kasama ng aking pag-alis." Hindi sumagot si Revan, ngunit sa isang dahan-dahang pagtango, ipinaramdam niya na ang kadenang nagbibigkis sa kanila sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng naputol. Ang tunog ng mga yabag ni Esmeralda habang lumalayo sa pasilyo ay tila ang huling pahina ng isang madilim na aklat na tuluyan ng isinarado. Lumipas ang ilang buwan. Ang araw ay sumisikat nang may kakaibang ningning sa ibabaw ng Maria Elena Bonhan Memorial Wing, ang bagong sentro para sa mga batang nangangailangan ng espesyal na kalinga. Ito ang pangarap ni Revan na naging totoo sa tulong ng kanyang ama. Sa bawat dingding ng gusali, walang bakas ng dugo o puot, tanging mga kulay na nagbibigay ng saya sa mga bata. Habang naglalakad siya sa garden ng ospital, nakita niya ang kanyang ama, si Kubonhan, na nakaupo sa isang bench habang pinapanood ang mga ibon. Wala na ang kanyang mga bodyguard sa paligid. Siya ay mukhang isang karaniwang lolo na naghahanap ng katahimikan. Lumapit si Revan at dahan-dahang inilagay ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Naramdaman niya ang magaspang na kamay ng kanyang ama na humahaplos sa kanyang buhok. Isang haplos na hindi na nagdadala ng takot, kundi ng purong pagmamahal. "Dad, salamat sa pagbabalik sa akin," bulong ni Revan. "Ika'y nagbalik sa akin, Revan. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng taong natatakot sa'yo, kundi sa dami ng buhay na kaya mong iligtas," sagot ni Bonhan. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang nurse ang tumawag kay Revan. May isang bagong sanggol na isinilang, isang batang nangangailangan ng kanyang mga kamay na sanay magpagaling. Habang naglalakad si Revan pabalik sa loob, tiningnan niya ang kanyang mga palad. Wala na ang panginginig, wala na ang bakas ng pananakit ni Lucas.
Ang kanyang mga kamay ay muling naging instrumento ng buhay. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng NICU ay tila isang maayos na kanta, isang ritmo ng pag-asa na hindi na kailanman mabubura ng anumang sampal o banta. Revan looked at the infant in the crib, whispering a silent promise. Dito, ligtas ka. Walang aninong makakasakit sa'yo. Naisip ni Revan ang kanyang nakaraan, ang baulok, ang pagtataksil, at ang dumi ng kasakiman. Ang lahat ng iyon ay naging bahagi na ng kanyang kasaysayan, ngunit hindi na iyon ang magdidikta ng kanyang hinaharap. Ang anak ng hari ay hindi na kailangan pang magtago sa dilim dahil siya na mismo ang nagsisilbing liwanag para sa mga inosente. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, iniwan nito ang isang kulay kahel na langit na tila isang yakap sa buong ospital. Isang tanong ang huling pumasok sa isipan ni Revan. Maari nga bang magmula ang pinakamagandang bulaklak sa pinakamaruming lupa? Sa kanyang nanyangiti habang hawak ang maliit na daliri ng sanggol, ang sagot ay naging malinaw na parang kristal. Ang pag-ibig, katarungan, at pagpapatawad ay ang tanging mga aninong mananatili sa kanyang buhay, mga aninong hindi nananakot, kundi nagpoprotekta hanggang sa huling sandali. Ang lahat ng bagyo, gaano man kalakas ang paghampas, ay may katapusan. Ang lahat ng sugat, gaano man kalalim ang pagkabaon, ay may pagkakataong maghilom kung hahayaan natin ang liwanag na pumasok sa ating mga puso. Sa paglipas ng 3 taon, ang ospital na pinamamahalaan ni Revan ay naging simbolo na ng pag-asa sa buong lungsod. Hindi na ito isang lugar ng sakit. Ito ay isang hardin kung saan ang bawat sanggol na isinisilang ay binabati ng pagmamahal. Si Ku Bonhan ay madalas makitang nakaupo sa hardin, hindi na bilang isang kinatatakutang anino, kundi bilang isang lolo na nagbabasa ng kwento sa mga batang pasyente. Wala na ang mga bodyguard, wala na ang mga baril, tanging ang tawanan ng mga bata ang pumupuno sa bawat sulok ng kanyang mundo. Sumagot sa 3 tanong na bumabagabag sa puso ng maraming nakasaksi sa kanyang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasamaan. Napatawad ko na ang mga taong pilit na sumira sa akin, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ang aking kapatawaran ay ang aking kalayaan. Pangalawa, ang kapayapaan ay wala sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng lakas na harapin ang bawat bukas ng may ngiti. Ang pagyakap ko sa aking ama at ang pagpapakain sa mga batang nangangailangan ay ang tanging kapayapaang hinahangad ko. Pangatlo, ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng pasakit na kaya niyang tiisin sa ngalan ng pagmamahal. Ang tunay na lakas ay nasa pagkilala sa sariling halaga, na ang isang babae ay hindi pag-aari, hindi alipin, at hindi biktima. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang maging sarili nating tagapagligtas. Sa huli, bilang isang tao, natutunan ko na ang pinakamagandang bulaklak ay hindi lamang sumisibol sa matabang lupa. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamaruming putik at pinakamalupit na unos upang matuklasan ang ganda ng ating tunay na pagkatao. Ang aking pangalan ay Revan Coington. Dati ay biktima, ngayon ay tagapagligtas. At sa bawat pagtibok ng puso ng mga sanggol na aking inaalagaan, naroon ang patunay na kahit ang pinakamadilim na nakaraan ay may hangganan, at ang bukang liwayway ay laging naghihintay para sa mga hindi sumusuko. Ang lahat ng ito ay hindi pagtatapos, kundi isang bagong kabanata ng buhay na puno ng pag-ibig at katarungan. Ang anino ay wala na. Tanging liwanag na lamang ang natitira.